Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inihayag ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na handa na sila para sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC na nakatakda sa September 23. Tinatayang aabot sa 5 oras ang kanilang presentasyon, tig 30 minuto para sa opening at closing statements at 3 hanggang 4 na oras naman ang nakalaan para sa oral presentation. Tatalakayin ng depensa ang mga legal na issue kaugnay ng umano'y pananagutan ni FPRRD sa mga paratang ng crimes against humanity kaugnay ng kampanya kontra droga. Git ni Attorney Kaufman, walang krimeng ginawa si Duterte at tapat siyang naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon. Hataw Balita ngayon! Nakatanggap naman ng International Criminal Court o ICC ng 303 na mga biktima ng war on drugs na magpa-participate sa pre-trial proceedings laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Batay ito sa dokumento na inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 na may petsang August 20. Nakasaad sa dokumento na na-meet nila ang criteria. Una ang identity bilang natural person, nakaranas ng pananakit at ang naranasang pananakit at resulta ng umano'y krimen na inihaing laban kay dating Pangulong Duterte. Nakatakdang simula ng hearing ng confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte sa September 23 ngayong taon. Hataw Balita ngayon! Naniniwala si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na dapat isama sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang flood control projects sa Maynila. Sa gitna ito ng pagbaha sa maraming bahagi ng lungsod tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Batay sa datos ng sumbongsapangulo.ph website, isa sa may pinakamaraming flood control projects sa lungsod ng Maynila sa buong National Capital Region. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pirepresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yup. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Hataw Balita ngayon! Doon marami ang mga kongresista ang nananawagan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na umarap sa legislative inquiry ng House Infrastructure Committees kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Kabilang sa nananawagan si House Deputy Speaker Jay Conghon na nagsabing dapat formal na isampa, suportahan ng dokumento at pangalanan ni Magalong ang mga sangkot para maimbestigahan ito ng seryoso. Sinabi rin ni Representative Benny Abante na kung nais ng alkalde ng konkretong resulta, dapat magpresenta siya na matibay na ebidensya. Dagdag pa ni Representative Sia Adyong, dapat pangalanan ang mga guilty pero wag namang kondinahin ang buong Kamara. Hataw Balita ngayon! Dapat makipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga Pilipinong siyentipikong para sa isang science-based flood control projects. Ito ang isinusulong ni Senator Bam Aquino, chairperson ng Senate Committee on Science and Technology. Sa gitna ito ng issue ng mga anomalya sa mga proyekto para sa flood control habang patuloy ang paglala ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa senador, panahon na para gumamit ng ibang estratehiya at itap ang mga world-class Filipino scientists at iba pang eksperto sa paglaban sa mga pagbaha.
Sa halip niya na gumasta ng daan-daang bilyon sa flood control projects na kadalas ay palpak at pinagmumulan ng katiwalian, mas magandaan niyang pondohan ang mga ganitong programa. Kailangan na niyang repasuhin ay pinatutupad na flood control strategies para mas makatipid, angkop, makabago at epesyente laban sa paglala ng mga kondisyon kapag tagbagyo. Hataw Balita ngayon. Itinanggi naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang paratang na bully mayor siya. Reaksyon ito ng alkalde sa pahayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Manila 3rd District Representative Joel Chua. Nagugat ang sagutan ng dalawa matapos ipasara ng Manila City Mayor ang proyektong Community Center sa Santa Cruz, Manila dahil illegal at walang permit. Pero, giit ni Congressman Chua, ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang dapat sinita sa requirement. Ang aligasyon din ng Manila 3rd District Representative, ginagamit umano sa pamumulitika ang proyekto, bagay na itinanggi ng alkalde. Wala na po kayo mabobola ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Hataw Balita ngayon. Maaari nang magpagamot ang mga benepisyaryo ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa 22 karagdagang partner hospitals gamit ang guarantee letter ng DSWD na nagsisiguro na ang pamahalaan ang sasagot sa mahagi umuong gastusing medikal. Kabilang sa mga bagong partner hospitals ang Allied Care Experts Medical Center sa Mandaluyong City at Valenzuela at Asian Hospital, Commonwealth Hospital, Manila Doctors, Manila Med, PCMC, POC at Valenzuela Medical Center. May partner na rin ang DSWD sa pharmaceutical industry, therapy at learning centers, implant distributors at isang dialysis provider. Hataw Balita ngayon. Nangangalahati na ang mga transaksyon sa online gambling matapos alisin ang mga link nito sa electronic o e-wallet app. Ito ang kinumpirma sa pahayag na inilabas ng opisina ni Senator Alan Peter Cayetano, chairperson ng Banks, Financial Institutions and Currencies. Ilang araw ito matapos ipagutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa e-wallet firms na alisin ang mga link sa gambling sites. Naglabas ng 48-hour ultimatum ang BSP matapos punahin ni Senator Cayetano ang kawalan ng aksyon ng BSP sa isyu naman sa pagdinig ng Senado. Isinusulong ng ilang senador ang tuluyang pagbaban o pagpapatigil ng online gambling sa bansa, bunsod ng masamang epekto nito sa lipunan. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na batas na ang konektadong Pinoy Bill matapos ito mag-lapse nitong law o mag-lapse into law. Ibig sabihin, hindi nilagdaan o nagveto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula nang may pasa ang panukalang batas sa Malacanang. Layo ng batas na palawigin ang internet access at i-boost ang kompetisyon sa mga service provider sa buong bansa. Sa ilalim din ito, papayagan ang mga bago at maliliit na players para pumasok sa data transmission sector na hindi na kailangang humingi ng legislative franchise at certificate of public convenience and necessity. Hataw Balita ngayon. Nasa higit 6,000 mga pamilya o katumbas ng nasa higit 25,000 na mga individual ang naapektuhan ng bagyong Isan. Batay ito sa huling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRMC noong Sabado. 29 na pamilya sa mga ito ay mula naman sa Region 2, 3,598 ay mula sa Region 5, 2,731 naman ay mula sa Region 12. Noong Sabado, August 23,
Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Isang. All set na ang Pilipinas sa pag-host ng World Skills ASEAN Manila 2025 sa World Trade Center at Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Ayon kay Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez, inaasahan sa event na may papakita ng Pilipinas na pasok sa global standards ang skill na kanilang naituturo. Ang naturang international competition ay lalaukan ng nasa daang mga kabataan mula sa Southeast Asia para mag-compete sa 32 skill areas. Isasagawa ito mula August 25 hanggang August 30. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na nasawi sa na-aksidenteng tourist bus sa New York. Kinumpirma ito ng DFA spokesperson Angelica Escalona mula naman sa impormasyon ng New York State Police. Lahat anya ng pasahero sa bus ay na-identify na ng kanilang mga kamag-anak at wala sa mga ito ang Pilipino. 5 ang nasawi sa naturang insidente habang 49 naman ang napaulat na insured. Hataw Balita ngayon. At para sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lea Salar mula naman sa Maryland, USA. Inaprubahan na ng Senado sa Estados Unidos ang isang bagong congressional map sa Texas na pabor sa mga Republican. Planong pirmahan agad ito ni Texas Governor Greg Abbott sa kabila ng mga kasong isinampa laban dito. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Dahil sa pagsusulong ng Republicans, lumusot sa Senado ang pagpapasa ng bagong congressional map sa Texas. Ngunit bago pa ito lagdaan ni Texas Governor Greg Abbott, isang reklamong inihain laban dito. Ito'y bilang suporta sa naunang kasong inihain ng League of United Latin American Citizens noong 2021 dahil labag umano ito sa konstitusyon. Ayon sa reklamo, bawal mag-redistricting ng higit sa isang beses sa loob ng isang dekada, lalo't pareho lang ang ginamit na datos mula sa 2020 census. Ipinuto rin na binabasag at sinisiksik ang mga komunidad na karaniwang bumuboto sa Democrat, kaya't nababawasan ang kanilang representasyon. Natibag umano ng bagong congressional map ang majority-minority districts upang maisulong ang Republican sa Kongreso. Nanindigan naman si Republican Senator Phil King na may akda ng naturang panukalang batas sa Senado na sinunod nito ang nakasaad sa batas ng ibinalangkas niya ito. Ngunit hindi niya kinonsidera dito ang race data ng binuong panukala. Itinulak ng mga Republican ang panibagong mapa upang makakuha pa ng 5 upuan sa Kongreso para mapanatili ang mayorya sa nalalapit na 2026 midterm elections. Naghahanda ngayon ang mga Democrat at civil rights groups ng mas marami pang kaso upang pigilan ang pagpapatupad ng bagong mapa bago ang nasabing eleksyon. Ayon sa isang grupo, pinahihina na ng lumang mapa ang boto ng mga komunidad na may ibang lahi at lalo pa itong pinalala ng bagong mapa. Naniniwala sila agad aaksyon na ng korte ang kaso at makakamtan ng mga residente sa Texas ang hustisya. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon, Dahil sa mga lumalakas na pressure na nararanasan ng pamahalaan ng United Kingdom at mga protestang isinagawa nitong Sabado sa iba't ibang panig ng bansa, pinag-iisipan ngayon ang pagbabago sa sistema ng pagtanggap ng mga apela ng mga nanghihingi ng asylum sa bansa. Nasa mahigit 51,000 na asylum cases ang naghihintay ng desisyon ng korte at karamihan sa kanila ang nananatili ngayon sa mga hotel na subsidized ng pamahalaan. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. We are women, we can fight! We are women, we can fight! Libo-libong
mga anti-migrant groups at anti-racism ang nagprotesta sa iba't ibang bahagi ng United Kingdom nitong Sabado, August 23 na nagdulot ng matinding pressure sa United Kingdom government. Kaya't kinukonsidera na ng pamahalaan na makagawa ng agarang solusyon dito. Isa sa tinitignang solusyon ay ang pagbabago ng sistema sa pag-apila ng asylum ng mga dayuhan sa bansa. Ayon kay Home Secretary Yvette Cooper, isang bagong panel ng independent adjudicators ang bubuuin para mapabilis ang resolusyon sa mga matagal nang nakabimbing mga kaso, nang sa gayoy may sara na rin ang mga asylum hotels. Ngunit ayon sa mga refugee groups, ang totoong problema ay dahil sa mga maling desisyon sa mga naunang kaso. Iginit nila na mas mapapabilis ang proseso kung sa umpisa pa lamang ay maitatama na ang mga maling desisyon. Sa ngayon, umaabot ng hanggang 1 taon o mahigit pa ang isang apela at nasa mahigit 51,000 na ang nakabimbing kaso sa korte. Habang naghihintay sa desisyon, nananatili ang mga asylum seekers sa mga hotel na binabayaran naman ng pamahalaan mula sa mga buwis kaya't naging malaking usapin ito. Matatandaan noong nakaraang linggo, pinayagan ng isang high court sa Epping, Essex na paalisin ang mga asylum seekers sa Bell Hotel simula sa September 12 dahil sa isang kaso ng pagmumulestya ng isang asylum seeker sa isang 14 anyos na babae. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Mabibili na simula sa Setyembre ang isang gamot na maaaring maging lunas sa isang extremely rare genetic disorder na tinatawag na Stoneman Syndrome. Bagamat may kamahalan ang naturang gamot, ngunit sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS, magiging abot kaya ito sa Australia. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Isa sa mga pinakabihirang sakit sa mundo ang fibrodysplasia ossificans progressiva o tinatawag ding Stoneman Syndrome. Isa sa bawat 2 milyong tao ang apektado ng genetic disorder na ito. Sa kondisyong ito, unti-unting nagiging buto ang kalamnan at litid ng pasyente, dahilan para mawalan sila ng kakayahang gumalaw. Batid ng pamahalaan ng Australia ang hirap na nararanasan ng may ganitong uri ng sakit. Kaya inilunsad nito ang Genomics Australia noong Hulyo upang pag-aralan ang sakit na ito at ang iba pang mga kakaibang sakit. Our government's recognised these barriers. We've provided funding to enable the Rare Helpline to go full-time, providing information, advice and emotional support. It will focus on turning significant breakthroughs in genomic research into the everyday care for patients right across the country. Using a person's own DNA to better identify disease risks, prevent illnesses, make earlier diagnosis and personalised treatment. Nakilahok din ang bansa sa mga clinical trials sa buong mundo kung saan nakita ang pagiging epektibo ng isang gamot na maaaring pumigil sa hindi normal na pamumuo ng buto sa mga taong may FOP. We're also making it easier, of course, to conduct clinical trials, including international collaborations, which are just so important for rare diseases like FOP. Inaprubahan ng Therapeutic Goods Administration o TGA ang Palobarotin bilang kauna-unahang gamot kontra FOP sa bansa bago matapos ang taong 2023. Ipinasa ang gamot sa Pharmaceutical Benefits Advisory Committee o PBAC upang maisama sa PBS noong 2024. I'm extremely pleased to announce today that from September 1st, Palovarotene, or better known as Sohonos, will be available through the PBS to treat FOP in adults and older children, reducing flare-ups and preserving mobility and quality of life. Families can now have peace of mind that they can have affordable access to the best current treatment in the world. Without the PBS subsidy, this treatment could cost more than $650,000 a year. But from September, eligible patients will pay a maximum of $31.60 or just $7.70 for concession card holders. And we're making PBS medicines even cheaper. From January 1st, the cost of a PBS prescription will cost Australians no more than $25. Sa kasalukuyan, may 2,500 cases ng FOP sa buong mundo, 18 ang nasa Australia at 2 sa New Zealand. Danny Delieva, humahataw sa Balita Ngayon.
Naglabas ng holiday closure notice ang Philippine Consulate sa Toronto para sa buwan ng September. Samantala, magsasagawa naman ng free legal aid clinic para sa mga kababayan natin sa San Francisco, USA. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Sa September 1 ay matatagpuan na ang bagong lokasyon ng Philippine Consulate sa Barcelona, Spain. Matatagpuan ito sa Gran Via Lecords, Catalana 601, Corner Rambla de Catalunya 17, Planta Principal 08007, Barcelona, Spain. Magsasara naman ang konsulado mula August 27 hanggang 29 upang maisagawa nila ang paglilipat sa bago nitong lokasyon. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/ph in Barcelona. Naglabas naman ang Philippine Consulate sa Toronto ng holiday closure notice para sa buwan ng September. Sarado ang kanilang tanggapan sa September 1 at sa September 30. Maaari namang tumawag sa 416-346-3268 kung may emergencies. Samantala, ready na for release ang mga newly arrived e-passports sa Philippine Embassy sa Qatar. Makikita ang kumpletong listahan ng mga available passport for release sa bit.ly/Doha PEPPT Releasing. Maaaring i-claim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. At sa Philippine Consulate sa San Francisco, USA, isang free legal aid clinic ang isasagawa para sa mga kababayan nating nangangailangan ng legal advice. Gaganapin ito sa September 5, alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga maaaring ikonsulta ay ang tungkol sa Philippine laws on family, property, land ownership at employment, criminal law concerns at U.S. family and immigration laws. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHNSF. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Maryland, USA, ako si Lea Solar. Magandang araw. Sa halip na maprotektahan ang mga kalsada at komunidad, nasira at nabigo ang 260 million pesos rock shed project sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magsagawa ng inspeksyon sa lugar. Si Grace Flores humahataw. Tinawag na economic sabotage ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang palpak na rock shed project. Sa halip na mapigilan ang pagguho, nagresulta ito sa matinding erosyon at pagkasira ng kalsada. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Batay sa sinagawang inspeksyon, ubod ng hina ng slope protection na itinayo. Agad na bumigay ang bahagi ng ginawang pader na dapat sana'y pangontra sa landslide at rockslide. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. Umabot sa higit 260 million ang nasabing proyekto, subalit sa halip na kapakinabangan ang tila walang ginawa ang lumabas na resulta. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. Mismong mga residente at negosyante ang apektado. Tinatayang nasa 35% agad ang nawala sa kanilang hanap buhay dahil nasira ang daan at nagsara ang mga establishmento. Pinunan rin ng punong ehekutibo ang overpricing ng rock netting. Kung 3,200 lamang ang presyo sa supplier, umaabot ito ng mahigit 12,000 sa kontrata ng pamahalaan. Dahil dito, nanawagan ang pinuno ng bansa na muling pairalin ang LGU acceptance bago ipasa sa kanilang pamamahala ang mga infrastructure project ng DPWH. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute.
Binigyang diin ng Pangulo na kailangang may sapat na pagsusuri at aktwal na konsultasyon sa mga local government unit para maiwasan ang ganitong kapalpakan. Sa ngayon, tinatayang aabot ng 500 milyong piso ang kailangan upang makumpuni ang nasabing project site. Halos doble ng original na gastos ng pamahalaan. At bago matapos ang kanyang termino, tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi siya titigil hanggang hindi maiwawasto ang anomalyang ito. If there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Nalinis na at muling nadaraanan ang bahagi ng Baler, Casiguran Road sa sitio Diapalan, Barangay Dayanid, Dipakulaw matapos ang rockfall incidents na dulot naman ng sama ng panahon. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, pansamantalang isinara ang isang linya ng kalsada sa may KO 277 plus 600 upang magsagawa ng clearing operations at maiwasan ang aksidente. Kinabukasan, Agosto 23, bandang alas 8 ng umaga, agad na natapos ng Department of Public Works and Highways, DPWH Aurora District Engineering Office, ang clearing operations at tuluyang naalis ang mga debris. Idiniklara ng passable ang lahat ng pambansang kalsada at tulay sa lalawigan. Hataw Balita ngayon. Nakataas na ang red alert status sa Camarines Sur, munsod ng papalapit na low pressure area. Idineklara ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur ang red alert status simula alas 5 ng umaga kahapon, August 24. Dito, inaatasan ng lahat ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council na i-activate ang mga emergency protocol at tiyakin ang 24/7 na operasyon. Pinapayagan din na magsagawa ng preemptive at sapilitang paglilikas sa mga lugar na mataas ang panganib. Mahigpit din na ipinatutupad ang water safety measures. Kabilang na ang no swimming, no cruising, and no small watercraft operations. Hataw Balita ngayon. Nasa 74 na milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu ang na-recover ng Philippine Drug Enforcement Agency Bicol sa 2 suspect matapos ang matagumpay na operasyon sa Matnog Port sa Sorsogon nitong Sabado. Si Alan Manansala, humahataw. Nasamsam ng anti-drug operatives ang tinatayang 11 kilo ng hinihinalang shabu na may market value na hindi bababa sa 74 na milyong pisong halaga. Arestado sa operasyon ang 2 suspect sa Matnog Port, Sorsogon nitong Sabado. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol, kinilalang mga suspect na sina Jam, 34 anyos mula sa Maynila at Sal, 19 anyos mula sa Lanao del Sur. Nakuha sa mga suspect ang 11 vacuum-sealed plastic packs na may markang Very Good, iba't ibang drug paraphernalia, mga personal na gamit at isang puting pick-up truck. Ayon kay PDEA Bicol spokesperson Carlos Fernandez III, nagmula ang operasyon sa isang intelligence report na natanggap mula sa National Capital Region kung saan nagbigay koordinasyon ang PDEA Bicol. Ang 2 suspect ay sasampahan ng kaso dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. 22 kooperatiba ng mga magsasaka sa 6 na probinsya ng Bicol ang napagkaluma ng Apanda Tractor at Rice Combine Harvesters. Ang mga makinarya ay kasama sa mahigit 79 na milyong pisong halaga na ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mga samahan ng magsasaka. Ayon kay DA Senior Science Research Specialists and Luzon Cluster Head John Mark Licot, malaking tulong ang mga makabagong kagamitan ito upang mapabuti at mapabilis sa mga gawaing pansaka gaya ng paghahanda ng lupain, pag-aani, drying at milling ng palay.
Nasa 152 grupo na magsasaka sa Albay ang napagkalooban din ng nasa 462 milyong piso sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng DA PhilMec mula naman 2019 hanggang 2024. Pasok na sa quarterfinals ng DOJ Beacons matapos ang kanilang makapigil hiningang panalo laban sa BIR Nation Builders. Sa kabila ng kumpiyansang dala ng BIR, hindi natinag ang DOJ at matagumpay na sinelyuhan ang kanilang ticket patungo sa susunod na yugto ng torneo. Samantala, sa inaabagang Battle of the Undefeated na naig ang AFP Cavaliers kontra Judiciary Mages. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nakukumpleto na ang listahan ng mga kupunang aabante sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Muling umarangkada ang aksyon sa hardcourt nitong August 24, Linggo sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. Sa first game, kahit wala ng tsansang makapasok sa quarterfinals, ang BIR Nation Builders, hindi naging madali para sa DOJ Beacons ang pagkuha ng panalo kontra BIR Nation Builders. Sa first quarter, iniwanan nila ng 8 kalamangan ang DOJ Beacons sa score na 21-13. Habang sa second quarter, naiakyat pa nila sa 9 ang kalamangan sa score na 37-28. Pero sa third quarter, nakabawi ang DOJ Beacons kung saan under 2 minutes remaining ay naitabla nila ang score sa 46-all. Nagtapos ang third frame, pabor sa DOJ Beacons na may 4 na kalamangan, 52-48. Sa huling yugto ng laban, pinilit pa ng BIR Nation Builders ang humabol. Under last 1 minute remaining, 2 puntos na lang ang hinahabol ng koponan sa score na 64-66. 14 seconds remaining, naharangan ni Prosecutor Michael Humarang si Luis Esquivias ng BIR Nation Builders dahilan para magkaroon ng 2 free throw ang Nation Builders. Subalit isa lamang sa mga ito ang pumasok. Na-steal pa ulit ni Esquivias ang bola with 9 seconds remaining at tumira ng layup pero no basket at nasabitan ng foul ang DOJ Beacons. 2 free throw ni Prosecutor Christopher Taihopon pero walang pumasok at ang BIR Nation Builders naman ang nakasungkit ng foul. Nasa kamay ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang tsansa para itabla ang laban sa 2 free throw attempt. Pero unang basket lamang ang pumasok at naibaba nila sa 1 ang lamang ng DOJ Beacons. Huling basket attempt sa DOJ Beacons mula sa 2 free throw ni Prosecutor Borgie Kalugay para iakyat sa 3 ang kanilang abante pero walang pumasok sa 2 buslo. Sa pagtunog ng buzzer, 1 puntos ang lamang ng DOJ Beacons kontra BIR Nation Builders sa makapigil hiningang tagpo sa huling minuto ng kanilang laban. Final score, 66-65 in favor of DOJ Beacons. Sa totoo lang, ito yung hinihintay namin na game eh. Baga lumabas yung mga game ng mga players natin. Baga nagkaroon sila ng communication, yung pinagawa ko na play, nagawa, nasunod naman, kaya happy ako at least na nanalo kami. Definitely, hindi ito yung inaasahan naming katapusan ng season pero proud kami as a coaching staff and as one unit na lumaban po all throughout the season. Hindi lang po talaga napalad, pero congrats rin po sa DOJ. Best player of the game si Prosecutor Chester Natividad ng DOJ Beacons na nagambag ng 17 points, 18 rebounds at 1 block. Para sa amin, every game is important and gusto talaga naming manalo.
Samantala, winner via forfeit naman ang PNP Responders dahil hindi nakadalo ang Agriculture Kadiwa Warriors. Sa Battle of the Undefeated ng Group A, nagharap ang Judiciary Magis at AFP Cavaliers. Bigay todo ang dalawang koponan upang wag mabahiran ang kanilang iniingatang win-loss record. Subalit sa kabuuan ng naging aksyon sa hardcourt, hindi umubra ang Judiciary Magis sa bilis, liksi at diskarte sa pasahan ng mga sundalo. Dinumina ng AFP Cavaliers ang lahat ng quarter ng laban kung saan nadagdagan ang kanilang kalamangan sa kada tapos ng quarter. First quarter, 16-11 ang score kung saan lamang ng 5 puntos ang AFP Cavaliers. Sa pagtatapos ng first half, umakyat pa sa 14 points ang kalamangan sa score na 35-21. Sa third frame, 56-37 ang naiwang score at umabante pa ang AFP Cavaliers ng 19 na puntos. Nagtapos naman ang game sa final score na 75-50. 25 ang iniwang lamang ng AFP Cavaliers. One game at a time kami. If ever na kung ano yung mangyayari, kung sino yung magiging kalaban namin, yun po yung pinaghahandaan muna namin. Hindi muna kami nag-ano ng hanggang ano na agad. So kung ano yung sunod na game, yun lang po yung pinaghahandaan. There's no reason naman, natalo kami sa game kasi AFP did very very well kanina. Talagang they want to win sa game na yun. Talagang takbuhan sa conditioning, talagang wala, naiwan kami doon sa conditioning nilang, bibilis eh. Back-to-back best player of the game naman si Commander Paul Carvajal na kumamada ng 19 points, 10 rebounds, 1 assist at 4 steals. Nag-stick lang siguro kami sa game plan and of course yung defense namin. Yung offense, ano na lang siya, natural na lang, it comes naturally. Pero yung defense, yun talaga yung sa tingin ko nagbigay sa amin ng panalo this win na to. Sa latest standing, matapos ang mga laro nitong August 24, quarterfinals bound na sa Group A ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis at DOJ Beacons. Inaabangan pa kung sino ang papasok sa 4th spot mula sa Executive Branch Commanders at SSS Pension Boosters, habang eliminated na ang BIR Nation Builders at PhilHealth Health Insurers. Sa Group B, sigurado na sa quarterfinals ang GSIS Furies at Ombudsman Graph Busters. Ngunit hindi pa tiyak kung sino ang papasok sa 3rd at 4th spot sa pagitan ng BJMP Greyhounds, PNP Responders at defending champion Senate Sentinels. Habang ang NHA Home Masters at Agriculture Kadiwa Warriors ay eliminated na sa liga. Abangan ang susunod na schedule ng nag-iisang liga ng mga public servants sa August 27 sa Amoranto Arena sa Quezon City. Magtutuo sa Game 1 ang NHA Home Masters versus BJMP Greyhounds. Sa second game naman ay maghaharap ang undefeated na AFP Cavaliers versus SSS Pension Boosters. At sa huling game, ang eliminated na Agriculture Kadiwa Warriors versus defending champion na Senate Sentinels. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, JP Nunez, mga kasama natin din sa UNTV Cup. Maraming salamat po. At syempre, Dick Masa, pagkakataon na para makabati tayo. Brad Dick Masa and of course kay Beth Gamboa at kay BP Jerry. Yan, maraming salamat. Magandang umaga. Yung mga kasama natin sa IT, nariyan si Arya, nariyan si
Jeremy at saka si Chrislen. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, si Olan, kasama dyan si Belinda, si Marvin, siyempre si Adet. Thank you very much, Adet. Justine, Arian, Chrislen, Jeremy, Joshua, and Races. Alex Togonon, George Ivardalosa, Christian, Fabian, Kim, Raprap. Ayan, mga kasama sa UNTV News and Rescue Command Center. Magandang umaga po sa inyo. Lokal ng Project 8, lokal ng Imos, Cavite. Happy Sabbath anniversary kay Brad Noel Diaz. And of course, mga kasambahay, babatiin ko ng mabilisan, De Guzman. Good morning mula dito sa Taguig. And of course, yung mga kasama dyan sa De Guzman, Arkansas. At syempre, dito naman, Nicole. Ayan, yung mga nag-message dito mga kasambahay. Nicole and Villaister Portalio. Ayan, mula sa Iligan. Emma Chikuhara, mula naman po dyan sa Japan. Elena Yang, mula naman sa Taiwan. Amelia Rogas Kagasgas, what a unique surname. Betty Braganza, dyan sa lugar po ng Dagupan. Elia Salye, good morning. Hataw Balita, Robert Maaba, and Rosita Nebrida. Kasama din, Angel May Mendoza, Delia Dosal, Ligaya Alnas, Ligaya Melchor Go, Ren Shodo, Alfredo Reyes, Alfredo Swansing, Carmelita Emma, Erna, Chester Mabugat, ayan, Melchor Go, Rogelio Manuel, Aga Intig, ayan, sa inyo pong lahat. At syempre, dito naman sa RMB, Radio Mobile Booth Team, narito si Alex Montesa, kasama si Jose Ibanez, kasama si Paraon at syempre si Bernie. At mga kasama naman dyan sa social media, si Flor, si Melanio Aquino, pinababati ni Josa, at saka mga lahat ng staff ng medical, MCGI, Charity Center, at mga taga-Pilar Bataan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre mga kasambahay, mga kasama naman natin dyan kasama si Luel, kasama si Luel at saka si Ronald. Ayan, si Joy. Shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Mga kasama po ni amigo Sherwin Kulubong. Nariyan po syempre si Christian at saka si Jerickson. At ang ating Vice President, BP Ruth Soriano, BP Jerry, BP Bong, and BP Joseph. At syempre, si GMJ Eusebio. Ate Arlene Rason, kay Mami Beth Rason, kay Brad Idad, sa Mami ni Attorney Ruth. Maraming salamat, Attorney Bell. Good morning. At syempre, kay Lynn Perez. Shout out sa lahat ng mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, mga kasambahay. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita sa radyo, La Verdad 1350. Adet, okay na ba tayo? Okay mga kasambahay. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga balita o mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan 10:17. Nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng saway. Ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Agosto 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako naman po si Annie Rentoy.
At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.